advantage sa bagong Clear Triple Sachet. 5 pesos lang. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Okay, mga kaibigan, September 1, pinakamahabang Pasko. Pagpasok ng Pasko, gastos 3.4% gross domestic product o GDP growth mula April hanggang June o yung second quarter ngayong taon. Itong problema, yung GDP kumpara daw last year na 8.9, medyo mababa. At iba paliwanag sa atin to ni Professor Winnie Monson. Maring Winnie, okay, ano yung GDP na yan at 3.4 kumpara sa 8.9? Kailangan ba seryosong tignan yan? Hindi, alam mong kailangan natin ikumpara. Good morning muna, good morning. Good morning mga kapuso, good morning. Kailangan natin ikumpara. You know, nung first quarter natin, yung first 3 months ng taon na ito, medyo mababa na ang growth. Although, sasabihin ko, you know, when you're coming from a high growth base, talagang may tinatawag na base effect. Kung mataas ang base mo, di syempre mababa ang porsyento ng growth. Okay? Okay. So, but that does not excuse the fact that our first quarter growth was only 4.9%. Abay, bumaba pa yan yata, you know, sinange nila. Eh ngayon, 3.4. In other words, nagde-decelerate, bumabagal ang ekonomiya natin. Ayan ang problema. Bakit bumabagal? Eh, sinasabi nila, merong, you know, growth in the United States, growth in Europe, may mga problema. Ng world market, Yeah, that affects our net exports. Pero alam nyo, tinigan ko ang mga Ilang datos. Oo. Alam nyo, when the government should have been spending, it was not spending. Alam nyo, ang pagbaba, ang nag-contract ang government, tinatawag natin na public construction expenditures by 51% in the second quarter. Okay. So 47% in the second half. Eh alam nyo, ang kinakainisan ko sa lahat is, you know, imbes na natakot yung gobyerno, sinabi pa nung Department of Finance, aba okay yan kasi bumaba yung ating deficit. In other words, sinasabi nila, yung mukhang parang talagang puinersa nilang bumaba ang ating expenditures para lumiit ang deficit. Aba, natukan sila, medyo nagyayabang sila nung first half of the year. Sabi nila from January to June, our deficit level was, you know, only 6 billion or 7 billion when we thought it was going to be 139 billion. That means they did not spend 134 billion. Okay, My sa ordinaryong manonood, ibig sabihin, kumpara natin ito sa isang lalaking kuripot, ganun ba? Hindi, kuripot, pero makapal ang bulsa dahil merong planong mag-spend, hindi nag-spend. Ang akala nila makakabuti yan, nakabuti nga dun sa Department of Finance kasi yung kanilang tinatawag na credit rating, pero hindi nakabuti para sa ekonomiya. Okay. Kasi alam nyo, ang ekonomiya, pag nag-grow ang ekonomiya, that's from the demand side, consumption, tapos government consumption also. Government consumption went up, but government infrastructure, napaka-importante yun. Ano nangyari? Wala. Negative nga eh. Negative. Lumiit nga eh. Okay. By 50%, nakakatakot. Maring Winnie, hinga natin paliwanag, nasa studio live si National Economic and Development Authority Assistant Director General Rupert Mahuka. Ayan, good morning. Nasa linya natin naman si Secretary Ricky Carandang. Yeah. Secretary, good morning. Good morning, Maring Winnie. Good morning. Ricky, will you please explain why the government did not spend on its infrastructure and contracted by 51%, for God's sake? Well, ma'am, In real terms. Tama naman po yung sinasabi. Meron tayong pera na naka-allot for infrastructure. Why did you spend it? Hindi lahat po nagastos at the time that it was supposed to be spent. Jing, 51%? Excuse me po? 51% contraction, bumaba by 50% yung inyong dapat na spend. Paano naman yan? Opo, papaliwanag ko po. Sige. Ganito yan, no? Particularly sa DPWH, no? Kasi tinitingnan natin yung mga proyektong pinagagastusan, no? Because dati kasi, iba na kasi yung proseso ng pag-approve. Noon kasi, meron tayong sinasabi na lump sum approval. Yung regional director sa isa pong distrito,
sasabihin niya, pahinging 100 million gagawa ako ng tulay. At Bibigay bibigyan siya ng agad. 100 million. Oo. Oo. Ngayon, Kasi ang ginagawa ni Secretary Singson, pag sinabi ng RD na pahinging 100 million gagawa ako ng tulay, teka muna, patingin muna ng work permit, patingin muna ng specs. So, tinitignan na mabuti yan bago i-approve. Oo. Ngayon, hindi nakasanayan yan. So, medyo tumatagal yung approval process. Mas mahigpit kasi. Okay. Ngayon, inaamin natin na dahil dito sa mga pagbabago, medyo bumagal talaga yung pag-spend, no? At sinasabi naman natin, mukhang ang balak natin for the second half, siguro, after this time, na-approve na yung mga hindi yung mga na-delay. So, we believe na by the second half, yung hahabol na yung spending natin. Okay. Pero yung Tingnan totoo natin- doon, talagang iniingatan natin yung paggastos, no? I mean, pwede natin sabihin na, okay, let's spend this money, let's stimulate the economy. Pero kung you spend that money and then 10, 15, 20% of it is either misappropriated or stolen, mali rin naman yun. So, iingatan natin yung paggastos ng pera. Okay. Assistant Director Mahuka, so itong tail end ng taon natin, bubuksan na yung gripo, ibig sabihin. Opo. In fact, may mga... Na-correct na yung mga pondo, yung project, na-correct na. Opo. In fact, may mga ebidensya na po ang aming pong natatanggap na report as of August 15. Yung DPWH has obligated 56% of the 1 to 3 billion in comparison to the 34% as of June 30. So from 34% as of June 30, it has raised to 56% yung obligation rate nila. Okay, Rupert, let's ask a very important question. Nung Marso pa lang, yung NSCB, meron tinatawag na leading economic indicators, yung parang early warning system. Okay. Sinabi na nung Marso, magde-decelerate tayo ng second quarter. So, dapat kumilos na. Merong mga indicators na nakalagay dyan. Ang gusto kong tanungin, hindi ang NEDA at saka ang NSCB working together on this leading Ano yung economic... NSCB? The National Statistical Coordination Board, sila po ang nagkupan. Okay. Sinabi ngayon, March 1 pa lang, nakapost na yan sa website. Anong ginawa ng NEDA? Doon sa warning. To push the government into spending more. I mean, what did NEDA do? Because you are the National Economic and Development Authority. Yeah, can you tell us? Nire-remind naman po namin na we need to spend and then sa mga meetings like yung sa DBCC, Development Budget and Coordinating Committee, at ginagawa naman po ng mga action. In fact, the data from the DBM shows na nag-i-improve naman monthly yung mga expenditures. Hindi. Yun nga lang, capital Not for the outlay. first 6 months. Yung monthly Yeah. expenditures, Monthly, nag-i-improve monthly. because sweldo yan ng mga, Opo. ikaw naman, sweldo yan ng mga gobyerno. Of course, they cannot stop spending the sweldo of the gobyerno. But the construction is what gets me. Because Ricky says, they're very careful. Jing, within 6 months, they should already have the systems in place, hindi ba? Si Babe Simpson September na within 6 months, June sila pumasok last year. Right? Nakita nila may problema sa proseso. Dapat inayos nila ng proseso. Surely that should take only 6 months. Why did it take so long to get it down? And ngayon, they're only now in the second quarter they're going to do it. Hindi ho yata pwede yun. And May action ang NEDA. No, NEDA, kasi ang problema natin, mga kapuso, sasabihin ko sa'yo, ang problema natin, ang chief of the economic team is not NEDA eh. Sino? It is finance. Si Secretary Purisima. It is finance. And finance is not an economist. Here's NEDA, the economist, looking at all the parts of the economy. Finance is only looking at the budget, deficit, Pero may mga etc. recommendation kayo. Eh yan, gusto kong malaman saan ang recommendation Recommendation niya. Na yun na sinabi para niyo, kumilos naman itong wala akong DOF. nababasa. Hindi, mga internal po yun. Recommendations to the President, to the DBCC. Ang sinabi nyo sa internal, please tell us, share the secret with the bosses. Hindi. Yung mga boss ni Pinoy. May mga simulations po kami na kapag nag-catch up tayo, nag-catch up yung spending natin, GDP will grow by such and such. So we reminded that it would be good for us. Hindi kayo pinakinggan. Hindi naman po, kasi nahihirapan din yung proseso. Hindi naman ganun kasi kadali. Kasi chine-check din nila yung price markups. Tinitingnan nila kung tama ba yung standards ng mga roads and bridges. So sa ngayon, yung taxpayer money, hindi maramdaman pa nung yung tax ng taxpayer, gano'n? Dahil maingat kayo na hindi mabairan ng anong
anomalya, ganon. Ang nakakaalam po ng detalye niya, yung DPWH. Siyempre, nahirapan din siguro taxpayers' sa... money, hindi sapat. Kaya we have to borrow. Kaya may deficit eh. Okay. Yung kinokolekta natin, hindi sapat sa dapat natin spend. Ang problema, yung dapat natin i-spend, hindi nagastos, hindi ginastos ng gobyerno. Okay. Ang sinasabi ni Ricky, ang sinasabi ni Rupert, kasi Binago yung talagang- proseso eh. Oo. Yung palisiya. Ang problema mas dyan, mahigpit. mas sobra naman ang tagal bago Sobrang tagal. mabago ang proseso. So what are you going to do now? Okay, last Because point, last gusto point. natin Oh. maganda ang Christmas. Hindi, talaga naman pong ang trust Christmas. ng government. Ang trust ng government for now is to really speed up the implementation at tinututukan na po yan ng DPWH at DBM. But to put things in context, kasi yung checking the processes and plugging the expenditure leaks are also investment in good governance. One-time fixed cost po yun in good governance so that we can spend the expenditure with impact. Hindi So yung dahil gastos ng nabago gastos to, lang. magno-normalize to kailan pa? Mga next year. Starting na po third quarter. okay. So, so in other words, Natin. Rupert, Opo. maganda ang Christmas ngayon. Opo. Okay. Maganda po. Secretary, Merry Christmas ha. Wala tayong oras. Magpapado tayo. Secretary Ricardo, salamat po sa Okay. oras. He will report to us after the third quarter. Sure. Okay? Okay. Sure. Assistant Director General Rupert Mahuka po ng NEDA. Maring Winnie, salamat. Salamat Okay, po sa thank you inyo. and Merry At, Christmas, ha? Merry Christmas. Thank you Ninang, po, Maring unang balita na. Ang mga unang balita sa umagang ito. Kahit walang bagyo, ilang bahagi ng Metro Manila binaha dahil sa pag-ulan na dala